96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio, saya lang. 6:07 PM, oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ayan, it's a Friday, people. February 20, 2026. Welcome po sa ating programang Homegrown. This is your home, their stories on air, people. Pangatlong episode na ng ating 2026 edition sa ating programa at balikan natin ng kauntian ng unang episode sa ating pagbabalik ngayong 2026. Kasama natin yung candidates ng Miss Seffi. Miss Seffi pageant. Actually, malapit na siya. Next week, coronation night na. So, sa mga Seffi Zens, dun sa mga kandidata from Miss Young Seffi at Miss Seffi candidates. Good luck sa inyo. Sana magkaroon tayo ng pagkakataong makapanood din, no? Ayan. By the way, guys, yun na nga, nasa pakatlong episode na tayo ng 2026 edition, and right now, we will be having, starting today, we will be having artists. Ayan, hanggang sa pinaka dulo ng mga invite ng Likhawit Music Festival 2026. Uy, Likhawit, guys. Ang daming iba't ibang emosyon ang buhat-buhat ng Likhawit this year. Kasi unang-una, in-announce na 2 days siyang gaganapin. For the first time, 2 araw magaganap. 2 araw na selebrasyon ang magaganap sa Likhawit Festival. At so maraming natuwa, syempre. I mean, ngayon lang magaganap sa atin, dito sa atin sa lalawigan ng Calabarzon. Na mayroong music festival na 2 araw gaganapin. But what's actually different is, and somehow nakakalungkot, madami din talaga yung nalungkot kasi after that announcement, sinabi din nila na it's gonna be the last music festival ng Kapit Productions, so ng Likhawit Music Festival. So halo-halong emosyon. I don't know if we're gonna have to be excited about it or malulungkot tayo dahil after nun, hindi natin alam kung babalik pa ba ang Likhawit Festival or what. So para mas namnamin ng sobra ang music festival na ito, lahat ng local artist, which is the very reason why we put up this event, this program, and most importantly, for what I know, Likhawit Festival, yan din ang kanilang mission and vision talaga. Bigyan ng stage yung mga local artists dito sa Quezon. Right now, guys, we have a very legendary o living legendary na itong mga to. Living legend na to pagdating sa genre nila, representing Quezon, not just their city, Lucena City, but the whole Quezon in the national TV. May 3 beses na ata natin silang napanood sa programa sa mga TV shows. And just like what I'm trying to tell you, these guys are living legends, especially in their genre. Ako bilang tumubong San Francisco, Quezon, ang layo-layo na nun, guys. Nasa dulo na yun ng Bundok Peninsula, pero nakakaabot ang kanilang musika doon. Napanood ko na sila ilang beses na sa live performance sila. Ewan ko magagalit sila pag sinabi kong bata pa lang ako, pinapanood ko na sila. Ladies and gentlemen, a reggae band representing Quezon. I have here on the show, Olay Yapanit. Hello, go. Kuis, magandang araw. Ayan, Kuis. Ayan, pwede natin kunin yung isang mic para marinig yung mga nasa likod. Ayan. Once again, people, a round of applause for Olay Yapanit sa programa. Yes. Mga Kuis, kumusta? Ayos naman. All good, sir. All good. All goods. Gusto namin makilala kayo kasi for sure, marami nang nakakakilala sa musika ninyo. Sobrang dami nyo ng stage na natugtugan. Pero, okay, let's ask Kuya Jamal muna, the frontman of the band. Sino si Olay Yapanit, Kuis? Sir, Olay Yapanit is a reggae band from Quezon. Sabihin natin na medyo old. Mm-hmm. As of now, old na. Pero nung mga previous times, siguro laman kami ng mga battles. Battles of the band. Yun, doon kami nag-start.
Quiz, nung sinabi mong old, we wanna understand, anong taon nag-umpisa ang Ola Yapanit? Para masabing matanda na talaga sila. Sir, bali ako, third generation ako ng Olay pumasok. Oh, may ganun pala. Siya ay, I think, 2008 ako pumasok. Pero yung Olay Yapanit started 2004. Magandang history. 2006 2006 pa lang. 2 decades na ngayon. May 2 dekada na ang Ola Yapanit. So, naiintindihan ko na kung bakit sinasabing matanda na talaga ang Ola Yapanit. Gusto naming mas maintindihan kung ano talaga yung history nila. Pero right now, gusto namin muna nang makilala kung sino-sino. Sabi, nabanggit mo nga parang nasa second generation ka na ng Ola Yapanit. But right now, yung generation ngayon, kung sino-sino yung mga member na nanatili sa banda, gusto namin makilala. Let's start from you na, sir. Jamal, the front vocals. Ayan. Okay, And- yung iba naman. Haji, sir. Ako ang trumpeter. Oo. Essential sa reggae, no? Yung trumpet, oh. Pamu on guitar. Si Kuya Pao naman sa guitar. Ako si Bernard, trombone player ako. Isa pa din yan. Oo, parang essential din talaga. Kumbaga, sa banda, sa mga typical na banda, may gitara, may bass, pero pagdating sa reggae, yung mga Kailangan mo yung mga trono. mga horn section. So kayong dalawa po 'yon. Meron pa. Ayan. Bodge on keyboard. Si Kuya Bodge naman sa keyboard. Oo. Jason bass. Si Kuya Jason naman sa bass. So narinig ko, hindi lang kayo 6. Right now, kasama natin 6 na members ng Ola Yapanit. Pero parang may 3 pa sa inyo. Dalawa na lang. Ayan, pakilala natin sila kahit hindi sila nakarating. Yung drummer po namin, si Oats, nasa Manila siya ngayon. Meron siyang lakad. Ano naman ang instruments ni Kuya Oats? Kuya? Drummer. Siya Siya ang drummer Opo. ng Ola Yapanit. Yung natitirang isa. Yung aking co-frontman din, si Uyay, same kami na bokalista ng Olay. Ayun. So, dalawang... Siya naman ay sa kanila lang nagbabantay siya ng mama niya na na galing sa hospital. Ayun. So, may mga valid naman pala ang rason kung bakit hindi sila nakarating. Well, medyo kumbaga, mas thankful sana tayo kung kasama natin sila. Opo. But right now, namnamin natin, Kuya, maraming salamat once again sa pagpapaunlak. Binigyan nyo ng oras. Buti na lang wala kayong gig ngayong araw. Opo. Tsaka gusto rin po namin, sir, magpasalamat sa inyo, kay Sir DJ Giro and Destiny Radio 96.7 sa pagbibigay po sa amin ng opportunity ngayong araw na to. Maraming salamat din Ayan, po sa salamat inyo. po. It's always our pleasure na marinig po ang inyong mga kwento. Lalo't Quezon represent to eh. Umaga, parinig natin sa buong bayan, sa buong mundo yan. Hindi lang sa buong Pilipinas yung mga kwento nyo. Now, Quiz, it's really interesting na ngayon ko lang naiintindihan na 2 henerasyon na pala ang Ola Yapanit. Sino sa inyo yung pinaka-pioneer talaga sa inyong 6 ngayon? Yung trumpetista po namin, si Paring Haji. Siya po si Kuya Haji. ang pioneer talaga. Kuya Haji, gusto kitang tanungin, Kuya, anong eksena ng Ola Yapanit nung unang-una pa lang, nung ikaw pa lang yung members na, yung kumbaga, yung generation mo, nung nabuo si Ola Yapanit, anong eksena ng Ola Yapanit nun? Sir? Kami nun brass band talaga kami nun eh. Brass band? Ano kuya yung brass band? Yung mga pumaparada basar na torotot. Yung mga gano'n, yung mga marching band. Marching, okay. Musiko. Oo, marching band. Ay, sir, kasagsaga ng nun, Brown Man Revival. Oo. Oo, Anong year yun, Kuya? Parang mga 2010 ba yan? 2006, sir. Okay, way back pa. 2006. Oo. May Battle of the Band, sir, nun sa harap ng Quezon High, sa Quezon National High School, sa Jester. Parang gusto naming sumali. Nagbuo kami ng banda na Olay Yapanit na nga. Ayun na nga yung binuo namin. So, nag-umpisa kami, sir, sa Battle of the Band. Battle of the Bands talaga. No, Kuya, pagdating kasi sa Battle of the Bands, ito isa din sa mga though hindi ako bumabattle, pero umaattend din talaga ako ng mga Battle of the Bands. So nawi-witness ko, kadalasan diyan rakrakan talaga eh. 'Di ba? Pero nung pumasok ang kasi alam naman ng tao, alam naman ng karamihan na iba talaga ang tunog ng reggae. It's really different. Pero anong eksena, Kuya, nung bumatel kayo, sobrang unique nyo doon. Anong eksena naman sa inyo nun? Nung battles na yun? Kasi for sure, ang mga kalaban nyo,
ay mga rakrakan, mga rakista. Anong experience ang meron nun, kuya? Ano sir, kumbaga sir, first time namin, talagang wala pa kaming experience. Kumbaga, lakas loob lang, pumasok kami doon. Tapos, yun, kumbaga, kabado, hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. Naglakas loob lang. Pagdating namin doon, nung labanan ginawa lang namin yung masaya lang. Pero yung quality ng tunog, wala talaga. Kumbaga, basta masaya lang kami, ginagawa namin sa stage. Tapos nung announcement naman, nagkaroon agad kami ng place. Third place agad, first time namin. Ang galing, kuya, kasi it's really unique kapag bawa, kasi isa yan sa isa agad yan sa napapansin ng mga judge na kakaiba yung tunog nila kasi madalas kapag puro rakrakan makukumpara sila sa isa't isa. Now pagka may pumasok na isang reggae band sa isang battle of the bands, Pantanggal nababasag talaga. And at the same time, parang all ears on yun kumbaga yung napupukaw nyo talaga yung pansin ng hindi lang ng mga nanonood, lalo na ng mga judges. Ilang beses kayo nag-champion. Something like that. Kung galing kayo sa kung galing kayo sa pagbabattle noon, ilan yung naipanalo nyo? Napakadami, sir. Napakadami. Napakadami. Kasi sir, nung hindi na kami pinapasali sa Lucena, kumbaga, Umabot kayo sa ganung punto na parang overrated na ito mga to. Kumbaga, alala to. dalawang beses sa isang gabi, nag-champion kami sa, kumbaga sir, usong-usong ang Battle of the Band dun sa So, Lucena lumalagari kayo? Oo, lagari. Diba? Sa kampo, tapos Dupay. Oo. Champion kami dyan, parehas. Kumbaga, ganun. Tapos sir, hindi na kami pinapasali, dumadayo na kami. Ayan. Pagdayo sir namin ng Batangas, first try namin, champion din agad. Ang galing, ang Hanggang galing. sa nagdire-diretso na sir. Meron kayong eksena sa Battle of the Bands na meron kayong nakasabay na reggae band din sa battle. Meron sir, marami. Meron. Pero Sa Batangas. sa Batangas, maraming reggae bands. Kuya, isa pa sa gusto kong malaman. Yung Ola Yapanit na pangalan nyo, saan yun ang galing? Doon kasi sir, sa pinagpapraktisa namin malapit sa Quezon National High School, kina Mang Dave, yung practice-ang kilala. Oo, kay Mang Dave. Oo, sa may Meron Quezon doon High. dating tindahan ng tinapay, yung bakery. Mm-mm. May bakery doon dati, Julie's yata, Julie's. Pwede bang banggitin yun? Julie's, okay. Julie's Bakery. Kada tapos ng practice namin, sir, siyempre, high school ka lang, wala kang masyadong pera, nag-aambagan kami. Oo, Para yun ang makabili food ng trip. tinapay. Oo, bago mag-rehearsal, ano po? Kasi sarap pangalan namin dati ay Olay and the Conbantrin. Conbantrin. Yung gamot sa bulate, parang gano'n. Ay sabi sir namin, parang ang sagwan tingnan. Oo. Ang pakinggan. Oo. Ay di sir, lagi kami nandun sa Julie's, nabili kami ng tinapay, naghahati-hati kami. Tapos, gawin na lang kaya nating Olay tinapay. Oh, gawa ng tinapay na lagi ng food trip. Food trip namin wala kaming budget pa nun Mm-mm. Sabi namin, ay para mas unique, balik rin natin yung tinapay, gawin natin Kaya naging Yapanit. Olay Yapanit. Okay, ang cute nung siguro yung iba nakakatunog na lalo nung nauso yung era na na binabaligtad yung mga word. So yung Yapanit galing sa tinapay Sir. na madalas ay food trip ng ng banda. Lalo pag may rehearsal. Yung Olay naman kuya, saan galing yung Olay? Yung kasi sir ay yung bulate ba, yung Olay. Kasi sir kami, Okay. Oo. kumbaga sir, syempre high school kalikutan. Oo. Pero mga nagsasabi sa amin na para kayong mga bulate ang lilikot nyo, parang gano'n. Eh gawin nyo na lang pangalan ng banda niya yung Olay and the Conbantrin nga. Yung gano'n. Olay and the Conpatrin. Okay. Ang kulit. So, nakakatuwa na palaging mas naiintindihan natin kung paano nabubuo yung mga pangalan pa lang from the unang-una sa pangalan pa lang ng banda. Now, Olay Yapanit, you guys have made history na talaga mga kuys. Yun na nga, yung fact na pagkalayo-layo ng aming lugar, San Francisco, Quezon, dulo siya ng Bundok Peninsula. At bata pa ako noon, I think high school pa lang din ako noon, napapanood ko na kayo doon. Ano yung lugar, yung pinakamalayong lugar na napunta nyo, na tugtugan nyo? Sir, yung pinakamalayo namin is Pampanga, yung sa Ildefonso. San Ildefonso. Bicol. Tapos Bicol, yung mga ganun. May mga tawid dagat din kami, sir, na yung mga ganun. Part pa rin ng Quezon, ano yun, yung Panukulan. Quezon. Ay, mga tawid dagat na talaga no? Marinduque, Puerto. 2 dekada nyo na itong ginagawa, no? Kuys, bakit kayo, no? Bakit reggae yung napili nyong genre? Out of all the music genre out there, bakit reggae yung
pinili niyong tugtugin? And let's ask somebody naman. Kuyang bassist. Ano kasi, parang masarap lang siyang tugtugin. Groovy. Groovy. Oo, parang bulati nga. Groovy. Sino naman yung inspiration ng banda nyo? Kumbaga, everybody has inspiration naman eh. Anong banda, anong international band, yung paborito nyong pinakikinggan at somehow nakakakuha kayo ng tips sa kanila sa pakikinig sa music nila? Sa akin kasi sir, iba-iba kasi kami sir ng ng mga trip na mga pagdating sa reggae. Ako, Bob talaga Bob ako. Marley Number one talaga. Bob Marley talaga. Oo, totoo naman. Kasi pagka ikaw vocalista ka, I really think na si Bob Marley talaga agad pagka vocalista ka. Pero pag you're an instrumentalist, kagaya ng karamihan sa kasama natin ngayon, parang instrumentalist din eh. Yung tinitrip nilang pakinggan eh, ina-idol nila eh. Ayan. Si Kuyang Keyboard, Kuys, isa din sa essential yan eh. I really think essential din talaga. I mean lahat ng instruments, pero yung keyboard iba rin ang dala niyan sa banda. Kuys, anong pakiramdam naman na ikaw ang keyboardista ng bandang Olay Apanit? Oo, anong pakiramdam mo tuwing kasama mo silang tumutugtog? Masaya naman. At saka nakaka-enjoy pag nasa stage ka. At saka iba yung tugtugan niya, hindi yung natural na pindot ka lang ng pindot. Talagang may timing, may tempo siya na kakaiba. Nagkaroon ka ba ng chance na tumugtog sa ibang genre ng music? Sa simbahan siguro. Simbahan. Okay, sa simbahan. Gitarista naman doon. Gitarista. Pero yung keyboard sa reggae na talaga, sa Olayapanit na talaga. How about yung sa naman, sa trumpets naman. Yan si Kuya. Yan sa trombone. Kuya, anong dating naman para sa iyo na parang gaano ka essential bilang isang isang reggae band? Gaano ka essential yung mga horn instruments? Para sa akin Lalo sa isang reggae band. parang sa akin kasi sa Olay, maganda yung kasi hindi naman as a band talaga kailangan may importante lahat. Kami lang yung nagdadala na siguro ng kulit, kami dalawa yung nagdadala ng kulit sa on stage sa tugtog. Ang dating sa akin ng mga trompista, yung mga nasa blowing instruments, may mga solo parts sila eh. Para silang soloista sa gitara eh. Na parang susulpot sila diyan, ganun. Sila yung nagbibigay talaga ng gulat effect. Ang galing lang. Now, Kuis, nasa kayo ngayon? Nasa anong parte kayo ng pagbabanda? Kasi kanina napansin ko, ibang klase na yung nyo, ibang klase na yung band nyo. Kung magbiruan kayo, halos ang turingan nyo na siguro magkakapatid na talaga. Paano kayo napunta sa ganung point? Anong na-realize nyo sa isa't isa? Sa akin kasi sir, yung experience ko sa grupo, talagang ako kasi ako ay independent na tao. Namuhay ako ng solo. Tapos ayun, nakasama ko sila, parang sa akin, parang brother talaga yung turing ko sa kanila. Although nagkakagalit-galit kami, hindi naman mawawala yun sa grupo. Tapos, kahit sa pamilya, parang pamilya din talaga. Hindi na namin yun pinapatagal kinabukasan. Mamaya-maya, okay na uli kami. Yun naman yung ko sa kanila. Talagang brotherhood talaga. Parang family bond. Kasi guys, kung iisipin natin, ang Olay Apanit ay 2 dekada ng magkakasama, 2 dekada ng banda. Now, kung mapapansin din natin, ang dami, lalo ngayon, ang dami mga bandang nagdi-disband. Mga 2 taon pa lang, 3 taon, pagkatapos may pumutok na kanta, magdi-disband, may mawawalang isa, may mawawalang 2. Pero kayo, 20 years na kayo dyan. Ano yung sikreto, Kuis, para sa inyo? Naku sir, maraming pagkakataon na, lalo sa akin. Ang dami ko nang gustong umalis sa grupo, sir. Pero, dumadating sa point na, hindi ko talaga, parang nasabi ko lang, hindi ko talaga kayang gawin. Kasi ang dami na sir talagang pagkakataon na, kasi may mga problems din naman na dumarating sa grupo, na parang gusto mo nang let go ko na to. Parang ganon.
Pero at the end naman, parang ayaw ko pala. Parang ganun, parang ayaw ko madisband. O ayaw kong umalis sa grupo. Parang ganun. Yung sa akin lang, sir, yun. Ganun na ka-importante para sa inyo yung ano, parang hindi nyo na makita yung isa't isa na hindi tumutugtog kasama itong mga to Opo. sa banda. Tunay I think po that's one of the reason eh. Tsaka, iba din klase ang isang banda kapag magkakaibigan talaga eh, no? Hindi yung basta lang kayo tumutugtog dahil magagaling kayo. Pero kung wala kayong klase ng band na kagaya ng magkakapatid at magkakaibigan, hindi rin talaga basta-basta tumatagal. And pati din sa music, sa tunog. Do you think may ano yun? May effect yun sa inyo na kapag sobrang banded nyo, yung music nyo dikit na dikit, maganda talaga yung tunog. Tunay po yun. May mga anong experience ang meron? Kailan nyo yung unang napansin na yung tunog ng Ola Yapanit kakatay na to sa mga Battle of the Bands dahil sobrang dikit na natin. Ayan. Ako sir, na experience ko yun sa grupo nung nagtatry na kaming mag-television. Kasi pag television naman, hindi mo kailangan na ganito lang yung ibigay mo. na Not tunog. all out ka talaga dyan. Oo, kailangan talaga preparado ka. Simula nung nag-try kami na mag-TV, parang compress na yung tunog namin, na band na yung music, tapos yung individual naman sa amin, may mga kanya-kanya namang mga part, parang na-compress talaga sir yung nangyari sa grupo. Yung tunog namin, compress, music, lyrics, parang talagang nabuo talaga siya. That's very true. And yan, yung na-mention mo na yan, Kuya, isa din yan sa mga gusto nating malaman eh. Kasi Ola Yapanit, ilang beses na ng mga tao na napanood sa TV yan. For what I know, 3 beses na po. 3 shows na yung inyong napuntahan o nasalihan na TV show bilang Season 1, banda. Season 2 tapos. Showtime. Showtime. Oh, yun. Showtime. Sa Showtime, naka-3 try tayo eh. 2. Season 1 at saka Season 2. Oh, yung ganyang ano, yung sa Showtime nyo, anong segment yun? Anong segment yung nasalihan yun? Ano po yun? Magpasikat. Magpasikat. Opo. Oo. Magpasikat ang inyong nasalihan nun. So, banda na kayo ng Ola Yapanit. Ano yun, Kuys? Paano yung naging audition nun? Kasi marami na rin siguro yung nakakaalam na hindi ganun kadali na sumalang sa isang TV show. Maraming pagdadaan ng audition. Kayo, anong naging experience nyo nun? Yung first time nyong sumalang sa TV? Ano yung mga ganap nun doon? Doon kasi sir, parang hindi nila ina-expect na may mag-audition na banda. Pero siya sir, open sa lahat. Parang napakadalang ng ano sir kami noon. Parang 200 kaming nag-audition noon. Ganun kadami, okay. Pagdating namin sir doon, walang sound system. Walang gamit para sa banda. Walang band setup. Walang band setup, walang ganun. Eh di sir, kinausap kami nung director. Sabi ganyan, ano kayo, banda po kami, ganyan. Sige, sumayaw na lang kayo dyan. Pinasayaw kami. Oo. Tapos tinanong, may YouTube ba kayo? Ganyan, may YouTube. Tinitingnan nila kami sa YouTube. Audition to. Itong pinag-uusapan Audition, natin. sir, Yung audition. audition. Okay. Yun sir, pupunta kayo sa gitna. Lahat ng nag-audition, nakapalibot sa inyo lahat. Nasa 200 contestant. Di ganun sir, pinasayaw kami. Tinapos na lahat ng audition. Pagkatapos, gumit na yung director, nag-announce na siya ng Mga pasok. napili. Oo. Okay, yung banda lang ang natanggap. Kami lang sir yung natanggap. 200. Oo sir. 200 yung nag-audition. Kami lang sir yung natanggap. Tapos hindi pa kayo tumugtog doon. Hindi sir, nagsayaw kami. Sinong Meron tayong dala, timbales lang. Yung mga extra lang na gamit. Kumbaga sir, may hawak lang kami instrumento, walang tunog. Oo, Sasayaw-sayaw lang Ay, kami ganun. Kuya, sinong pinakamagaling sumayaw sa inyo nun? Wala na sir sa amin. Sa ibang bansa na yung aking dati. Ayun yung dancer. Yung magaling malambot ang Kuya, saan naganap yung audition na yun? Dito ba yun sa Lucena? Sa Or- ABS-CBN po Sa mismo. ABS-CBN na mismo. Biruin mo yun, ganun kagaling yung tadhana eh, no? And at the same time, para sa inyo talaga yung spot. 200 yung nag-audition. Banda kayo na supposedly tutugtog kayo sa audition. Pero dahil walang band setup, pinasayaw na lang kayo. But still, kayo yung nakuha. So, after nung audition na yon, ano yung sumunod? Sa TV na agad? Opo, ang next nun, Live na. Opo. Paano kayo nag-prepare nun, Chris? Given na first time yung magti-TV,
Marami ba sa inyo yung kabado o anong ginawa niyo para maging ready doon? Sobra po ang kaba ng bawat isa. Gumagawa kami ng props hanggang madaling araw kaming gising. Tapos nandun lang kami sa isang bahay ng drummer po namin kay OAS. Doon kami nagpa-practice, doon kami gumagawa ng mga props hanggang madaling araw gising kami. Tapos madaling araw babiyahin na kami ng papuntang ng ABS para ano na kayo, salang na kayo. Parang ganun po yung nangyari ng time na yun. Ang galing. Kasi guys, though ngayon marami na eh. Parang may mangilan-ngilan na mga taga Quezon na nagti-TV sa competitions. For example, si Forces ng Pagbilao. Nag-ano rin sila eh. Tapos si Dylan, yung isang member nila, ilang beses na rin ata yung nag-showtime sa Tawag Ata ng Tanghalan. I'm not sure. Pero kayo, iba din eh. Kumbaga, kaya ko sinasabi to kasi I want everybody to know na kaya kaya makipagsabayan ng mga taga Quezon yan sa national Tunay po TV na yan. sir, tunay po. Ano naman pakiramdam ko is nung mga moment na nandun kayo sa TV? Ilang beses nyo na siyang ginawa and at the same time, anong pakiramdam na bit nyo ang ating lalawigan doon sa national TV na yun? Anong feeling naman nun? Sa aming grupo sir, talagang sa amin sobrang saya na may kaba na i-represent natin yung bayan natin sa ganitong competition. Hindi naman na sabihin natin panlaban tayo ng Quezon kasi nag-audition po kami noon parang talagang sarili lang namin. Hindi po namin alam na Pwede pa lang humingi ng ganon, assistant. Talagang Oo, solo po assistance. talaga namin na lakad. Parang kilos tayo dito. Na wala kaming nalapitan noon time na yon. Diba? Wala naman tayong katulong noon. Yun pa yung naging isang problema namin sir mga financial nga nung nag-uumpisa pa lang kaming sumali sa TV. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng van, sasakyan, yung mga props. Kaya ang ginagawa namin sir noon, recycle lang talaga. Yung unang ginamit natin costume, trash bag lang yun sir. Yung ba yung parang yung ang itsura niya parang nakabahag kayo? Kuis, hindi pa yun. Trash bag sir, trash bag talaga siya. Black sir, yung black. Kinulayan lang namin siya kasi wala kami pambili talaga ng costume noon. Tapos sariling gastos nyo. Sarili sir, sarili. I really think, buti na lang nagkaroon tayo dito ng ganitong opportunity. Kasi for sure may mga nakakarinig dyan na mayroong connection. Okay, matutulungan tayo. And then, sometime, malay nyo, mag-TV ulit kayo or somewhere you're gonna represent Quezon sa national TV man yan o sa mas malaking stage. There's gonna be somebody there to assist you. Kasi bit nyo talaga, Kuis, ang ating lalawigan dyan ang ating lugar. And yeah, you guys deserve the support. Pero nung PGT naman sir, may mga na. Ayan na. Meron na kami nung sponsors. Ayan na. Opo, na mga naging client po namin pero Quezonian din, pero meron din pong mga ibang bayan like Batangas na po sa amin nagtulong, nagbigay ng konting contribution para sa aming transportation, yung mga kalapit bayan po natin na mga naging client namin. Sila po yung naging daan support para nyo. magkaroon kami ng fund. Importante rin. Kasi Kuis, I really think it's a gamble eh. Sugal siya ng pagod, ng effort, Opo. ng pera din eh. Kahit pa sabihin may mga sumusupport sa inyo, hindi may dudukot pa rin kaysa sa mga sariling bulsa niya eh. Pero I think kaya niyo siya ginagawa kasi gusto niyo talaga yun eh. Opo. Gusto yung music. Now I wanna ask mga kuya. Ano para sa inyo ang reggae? Ano para sa inyo ang music nyo? Tanong natin isa-isa ang Sa akin, banda. sir, reggae, groove, happiness, positive. Parang, yun, iba, hindi maipaliwanag, sir, ng direkta eh. Pero pag sinabi mong reggae, iba talagang reggae. Masaya. Tapos, hindi ko masabi. Pero sa akin, masaya. Masaya na, basta. Next. Masaya sa
Para sa akin, sir, talagang napakasaya. Lalo na pag may gig na. Magkakapera na eh. Kasi, sir, una ko na may problema ka sa financial. Yung gig, paano tayo yan? Oo. Talaga, sir, pag may schedule na, napaka-positive na. Talagang napakasaya na kasi may pera na Ay, tayo. may pera na at the same time makakatugtog ka pa. Sir. Or Kumbaga- siguro sabihin natin pangalawa na lang yung makakatugtog. Una talaga Una, may pera pera. na. That's true. That's true. Yun. And kay kuya naman. Ito. Eh, Sa akin naman, yung reggae is, kumbaga, syempre, may kanya-kanya tayong mga problema, may kanya-kanya tayong mga pagsubok. Ang reggae, para sa akin, siya yung nakapag-express ng feelings natin. Kung sabi nga natin, sundin mo lang yung nasa puso mo. Oo. Sundin mo lang kung ano yung nilalaman. Pagdating sa reggae kasi, pagka nandiyan na yung tugtog, kumbaga, mafe-feel mo na eh. Tapos pag nasa gig ka pa, wala na, all out na yun. Hindi mo na, kumbaga, yung mga naiwanan mo, yung mga kung anong pinagdaanan mo sa maghapon, pagdating sa gig, hindi mo makakalimutan mo na yun. Masaya na tayo nun. Go-groove ka na pag lang. gig mo, masaya na lahat. Yun, para saan yung reggae, kung ano yung nasa puso ko, yun, ina-express ko through reggae. kuya naman. Yun, reggae sa akin na positive positive vibes po sa akin ng reggae po. Lalo na basis ako, ramdam na ramdam ko siya. Yung sa reggae nga po. Yun. Tsaka kailangan ng talaga pag reggae band ka, kailangan ng puso sa pagtugtog. Yan, puso. Para mas ma-express mo yung sarili mo as a musician. Yan. Thank you po. Alright, si kuya naman. Si kuya. Kuya, para sa'yo, anong reggae music? Iba yung indak niya, tsaka yung pagdating sa tao, iba din. Mm-mm. Talagang napapatalon mo sila, yung napapasayaw mo sila, yung ganun yung pagkakaregi. Totoo, sobrang sobrang electrifying ng music ng reggae. Na parang may yung music nila nagsusut sa tao. To the point nagagalaw na lang sila tas sobrang free niya. Sobrang freeing. Kagaya nga ng karamihan sa inyo na sinasabi na pagka nakikinig ka ng reggae music, it's more like nire-release mo yung emotions mo eh. O kaya ay mga masamang pangyayari mo sa araw, masamang nire-release mo na lang eh. Oo, at nakakatuwa yun. Ay, ako, ilang beses na rin akong ma-attend sa mga ganun eh, sa mga reggae events. At ganun talaga yung pakiramdam. Na parang sobrang free mo lang to the point na babounce ka lang na nababounce. And then, ayun. Lumulutang ka. Nilulutang Yes, sir. ka Tunay. ng reggae. Nilulutang ka ng musika ng reggae. Tunay po yun. Now, quiz, gusto ko naman malaman, paano kayo gumawa ng music? Kasi, marami na rin kayong originals. O isa sa napakinggan ko is yung musika na original nyo. Pero paano kayo gumawa ng music as a reggae band? Bali sir, yung musika is written by our drummer, si Oats. Based naman yun sa kanyang experience. Tapos nabuo yung musika na yun. Kasi wala pa ako sa online nun, musika na yan. Nabuo na nila yung musika. Siyempre, ikikwento na nila sa akin kung ganito pa, kung paano nabuo yung musika natin. Experience ng drummer namin, talagang dati kasi magkakalaban talaga kami sa banda, Battle of the Band. Kaya yung musika, doon niya kinuha yung idea para maisulat niya yung lyrics ng musika. Doon sa yung unang lyrics, sinong di makapagsasabi, kami mabubuo. Kasi talagang separated po yung members dati ng Onay. Kumbaga nagband lang talaga sa iisang musika. Yun po yung history ng song na yun. That's very great. So, yung musika, talaga siya, kwento talaga siya ng banda nyo. Yes po. Kung paano nabuo si Ola Yapanit. Opo. Kwento din doon na magkakalaban, hindi kayo buo nung una. Magkakalaban kayo sa battles. Parang ganun po yung naging buod niya. Tapos pinagsama-sama kayo ng isang music. Yes po, doon po. That's very good. Pag naman kagaya niyan, yung si musika ay sinulat ni drummer. Kasi sobrang daming instruments. Say for example sa banda niyo pa lang, kayo po ay 2 bokalista, tapos 6 na instrumentalist, tama po ba? 8 kayo sa banda. 2 bokalista, 6 na instrumentalist.
paano kayo gumagawa ng music? Ano yung nauuna? Si drums ba muna? Si bass muna? Si gitara ba muna? O si lyrics muna? Ano po Paano ang proseso? Lyrics muna, sir. Tapos, lalapatan na lang siya muna ng guitar. Mhm, mhm. Tapos saka po yung papakinig muna po sa group. Brainstorm muna. Meron akong sinulat, parang ganito. Meron akong sinulat, pakinggan nyo. Tutugtugin po yon, gitara, nung nagsulat. Gusto nyo ba ito? Mhm. Maganda yan. Sige. Set tayo ng date. Para jam. Oo, para practice. Lagyan natin ng baho, lagyan natin ng drums, lagyan natin ng keyboard, lagyan natin ng torotot. Tapos, yan, unti-unti na po siyang mabubuo. Ganun po yung paraan paano kami gumawa ng original. So far, Coach, sa 2 dekada ng All Yapanit, may ilang kanta nang nailabas ang banda? 2. 2 songs. Opo. Pero meron po kaming upcoming na mga bagong original. Isang album. Parang half na siya ng compilation. 6, 5. Parang ganun na po siya ngayon. 5 originals. So, ang nangyayari, marami kayong songs, pero madalang lang yun na ilalabas. Opo. Oo, kasi I really think nandun kayo sa part ng sa sobrang dami yung gigs. Opo. Oo, sobrang busy, no? Kasi, Kuis, ikaw, Kuis, bilang pinakamatagal na sa banda, yung gigs na yan, 2 dekada mo na talagang ginagawa para sa banda mo na yan. Apo. Ano yung pinaka natutunan mo, Kuis, dyan sa pagbabanda? Na pwede mong na-share, maaaring na-share mo na sa kanila, pero gusto mong banggitin ulit ngayon para naman sa mga nakikinig ngayon. Ano yung pinaka natutunan mo sa pagbabanda sa loob ng 2 dekada? Yung pwede mo share. Okay. Parang may ibang gusto sumagot. Ayan, sasagot si Kuya para kay ano. Ikaw ang tinatanong dahil pioneer ka na. Opo. Kasi 20 years na tayo. Wala, ayun, maging masaya lang. Yun lang. Totoo, ramdam na ramdam kayo. Maging masaya lang kayo lagi, ayos na yun. Totoo. So, yun. Anyways, oras po natin sa buong Pilipinas. It's now 6:44 p.m. Ayan, marami pa tayong gustong alamin. Mag-extend tayo ng kauntian ngayong araw kasi marami pa tayong gustong malaman sa bandang All Yapanit. So, dyan lang po kayo. We'll just take a very quick break at sa ating pagbabalik kasama pa rin natin ng All Yapanit. Ito ang programang Homegrown. Ako po si Jiro. Magbabalik kami. Dyan lang po kayo. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio, saya lang. 7:01 p.m. on the clock. 1 minuto na po makalipas ang 7:00 ng gabi. Magandang gabi mga ka-Destiny. At syempre, magandang gabi. All Yapanit, kumusta na po kayo mga quiz? Ayan. Balik tayo sa kwentuhan natin. Quiz, gusto ko itong malaman kasi 20 years, yun na nga, I actually have the understanding na mahirap din talagang patagalin ang banda. May hindi ganoon kadali o hindi mahirap din talaga na gawing ganoon kabuo ang banda at patagalin ng 2 dekada at sabing mas mahaba pang panahon kasi sobrang daming kailangan i-consider eh. Maaaring nung nag-start kayo, mga high school pa lang kayo, pero pagdating ng panahon, magkakaroon kayo ng mga sari-sariling pamilya. Iisipin nyo din kung papaano nyo pakakainin ng inyong mga pamilya. So, doon nagkakaroon ng conflict eh. I really think doon nagkakaroon ng conflict kung kailangan ko pa bang tutukan masyado ang pagbabanda o kailangan ko na maghanap ng trabaho at kumita ng magsusuporta talaga sa pamilya ko. Anong pinakang struggle ninyo sa banda at paano nyo yun nalagpasan? Kuys, at para magstay yung banda hanggang ngayon. Ayan, yung mga pamilyado. Tama. Ayun, sir. Unang-una, financial. Kasi dumarating yung times na walang gig, pero napakadalang naman nun. Kasi yung banda namin, yung banda sir, nyo. parang medyo kuhain din. Parang ganun. Kasi nga, masaya. Kahit anong party, sir, tinutugtugan namin. Yun, sir, pag dumating yung time na walang gigs,
dumidiskarte kami ng kanya-kanyang diskarte. Gumagawa kami ng Kanya-kanya. paraan. Oh, I think isa din 'yun kung bakit nangyaring tumagal din talaga yung banda. Sa nakikita ko lang kasi it brings money to the table eh. Kumbaga kumikita kayo sa pagbabanda eh. Opo. Kumbaga, I think isa naman sa mga priority din talaga ng kahit sino na tao na kailangan talaga may kung ano man yung ginagawa mo ano yun ng income para pansuporta man lang sa sarili mo at kung may pamilya ka na pansuporta sa pamilya mo. So, yun. Kung nagiging struggle man ng pera, nasasagot dahil regular yung gig ng banda. Marami pa rin sir kumukuha. Kaya, Tsaka sir, in reality talaga, nangyayari talaga to sa grupo namin sa Olay. Tumutugtog kami, at the same time, may mga work din naman. May mga day job din talaga. Oo, may mga sidelines. Kumbaga may mga napagkukunan talaga kahit na Walang tugtog. ilang weeks tayo na tenga, meron talagang income pa rin sa grupo. Kagaya ni Paring Haji, meron siyang business na woodworking, tapos yung mga kakanin, yun, like ganun. So, sa palagay nyo, Kuys, isa yun sa mga advice nyo sa mga banda ngayon na though kahit pa paano kumikita ka sa banda mo, pero kung hindi naman yan ganun kasapat, huwag mong iwanan yung iba mong sideline. Yes. Isa yun sa mga advice nyo, Kuys. Bakit sa palagay nyo? Kasi sa banda kasi naman talaga, hindi habang buhay malakas. Oo. Hindi permanent. Kasi may pagkakataon na mapapagod na tayo kasi hindi na natin kayang tumugtog. Napaka-importante pa rin talaga nung meron kang stable na income para mawalan ka man ng gigs, meron pa ring support na meron ka pa ring mapagkukunan para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Tama. Yun po. Tama. Importante rin talaga eh. Kasi actually sa akin, bilang isang nagbabanda din, utay-utay na rin siya nagsisink eh. Na kumbaga buong buhay ko ba ibubuhos ko dito? Paano Opo, kung tunay. paano kung hindi ako mapakain ito? Ngayon pa nga lang na wala pa akong binubuhay na pamilya pero paano na kapag meron na? So, importante pa din na meron ka laging backup. Opo. Kung mangyaring wala kayong gig, hindi pa kayo kumikita sa pagbabanda, gumawa ka ng paraan. Kailangan meron pa rin diyang sideline or something. Okay. Tsaka sir, napaka-importante nung savings. Savings din. Yan talaga, number 1 talaga. Importante. Pag wala kang ipon, wala kang gig, wala. Pero pag mawalan ka man ng gig, kung may madudukot ka naman, that's the best. Dumaan kayo sa punto, Kuys, na nung una na parang sa banda nyo, though binabayaran na kayo sa mga gig, pero merong mga sa banda nyo, merong kailangan ng instruments, o kaya naman ay kailangan yung lagyan ng pondo yung banda nyo, para mamahaling tinapay na yung food trip nyo, hindi na yung kagaya ng dati. Dumaan kayo sa ganun. Kasi ako bilang isang nagbabanda din, meron kaming ganung part na, okay, babayaran tayo dito sa gig na to, pero hindi natin to hati-hatiin. Gawin natin tong pondo. Ipon nyo para sa banda. Nagkaroon ba kayo ng ganung stage din? Sir, actually, po talaga, nagpopondo po talaga kami para sa group. Regular po talaga. Laging may hati ang banda. Opo. Oo. Kikita po kami ng sample na sample na lang po, 50. Payat. Opo, yan mga gana, 50. Okay. Kukuha po kami dyan ng tumbas, mga 2,000, 3,000. Mga ganon. Ilagay natin to sa pondo natin. Sa pondo ng banda. Para pag halimbawa may nangailangan sa atin na group mate, Meron pwede may nating lalabas. ipahiram. That's very cool. Opo. Oo, sobrang ganda nun. Tapos ngayon sir, may policy na din kami. Oo. Malate ka, may fine ka. Oh. Sa pondo pa rin sir yun. Sa pondo pa din ang Sa pondo punta. pa rin Parang pupunta magandang yun, sir. idea nga yun sa mga Sir, banda, no? tunay. Minsan laging late ang banda eh. Oo. Ano po, ugali ng mga band. Oo, lalo ng vokalista. na, which is mali sir. Kasi Totoo. napaka-unprofessional mo. Pag na-late ka. Kasi talagang kailangan professional ka sa lahat ng bagay pag nasa banda ka. Tsaka disiplinado yun, no? Opo. Doon mo makikita talaga yung discipline talaga ng grupo. Pag on time,
Pero although meron naman pong mga pagkakataon na emergency, pero yung valid yung reason mo. Pero pag yung ganto lang, ganto, Sorry. fine ka na lang. Nalate ako ng gising. Hindi pwede yun. Mag-ano ka, magpa-fine Fine ka ka. na. Oo. So, ang kulit lang, at saka nakakatuwa, Kuis, na dahil medyo, kumbaga, malaki-laki na din naman talaga yung bayad sa inyo sa gig. Pero imbis na hatiin yan, 8 kayo sa member. Imbis na hatiin nyo yan sa 8, hinahati nyo sa siyam. Kasi yung pang siyam, yung banda. Opo, sa Oo, sa pondo ng banda. That's a very good thing. I think nakakatip ang mga viewers natin ngayon, lalo na yung mga nagbabanda din na it's a good thing na kung umabot man kayo sa punto na sapat naman na para hati-hatiin yung pera nyo, maglaan kayo para sa banda. Para sa bawa, meron kayong gimmick o kaya ay may instruments na kailangan bilhin. Tsaka sir, sa amin kasi importante yung yung practice. Pag sir, nagpa-practice kami, yung si Pamo meron siyang Rehearsal studio. Band rehearsal studio. Oo. Nagbabayad pa rin po kami sa kanya. Doon po namin kinukuha sa pondo namin. Totoo. Opo. Importante din talaga yung practice, no? Yes po. Oo, yung rehearsals. That's very cool, Kuis. Now, gusto ko naman puntahan yung Likhawit Festival. Oo. Na-mention nyo kanina na it's your first time na tutugtog sa Likhawit Festival at sa huling edition pa, Kuis. Nung narinig nyo, kasi for sure, hindi man kayo, kumbaga, aware din kayo sa Likhawit Festival. Yes. Kuis. Was it something na na nilulook after nyo rin talagang tugtugan before? Bilang isang taga Quezon, kahit pa nagkaroon na kayo ng gig sa Bulacan, sa Batangas, sa malalayang lugar, gaano ka-importante muna, ito muna yung question ko, gaano ka-importante sa inyo na dito nyo muna sa lugar nyo na ipapakilala yung music nyo? Sir, sa amin talaga napakalaking privilege sa grupo na makatugtog kami sa Likhawit. Kasi dito talaga nagsisimula yung mga local bands. Parang sila yung nagpapa-grow dun sa grupo. Sobrang laking privilege nun. Tapos pero merong isa na parang last time na pala, sir. Oo. Parang yun na yung farewell event ng Likhawit. Tama po ba, sir? Ito yun. Ito na yun. Oo, ito na yun. Last na yun. Parang malungkot din kasi parang gusto pa namin na, Next time pa, isa meron pa. Oo. Next time pa uli kasi para yung sa mga local bands, para maano din yung ibang mga local bands, makilala, parang ganun. Yun po. Now, Kuis, given na nandun tayo sa understanding na nakakalungkot, kumbaga, kung pwede lang sana, kung makaka-wish pa, kung may higit pa, wag munang last. Kung nandun tayo sa ganung klase ng feeling, Kuis, paano nyo naman pinaghahandaan itong gig na to? Di ba? April 24 and 25, dyan sa SM Open Parking Lot. Yes. Paano nyo naman pinaghahandaan yung event? Bali, sir, talagang itong event ng Likhawit na pagdesisyonan po ng grupo na all original talaga yung aming i-play. Kasi yung mga previous po na mga invitation, Cover song. mga cover po talaga yung piniplay namin. This time po, all original naman. That's very Opo. exciting. Dito po, first po dito sa Likhawit. Yeah. So ibang klase nga abangan ng ng mga tao. Opo. Kumbaga, sir, nung mga previous, talagang mga cover songs kami, talagang, although masaya yung mga piniplay namin ng mga covers. Pero dito po, siguro panahon na para yung sa amin naman, original naman ang grupo. Chris, isa pa din yan sa isa pa din yan sa gusto kong maintindihan. I wanna understand o gusto kong malaman yung opinion nyo pagdating sa pagdating sa isang sa mga gigs, bilang isang musikero na ano yung feeling ng tinutugtog kayo ng cover at kapag tumutugtog kayo ng original song nyo? Yung sir, pagdating sa cover kasi maraming Nakaka-relate. ng covers. Oo. Pantrabaho lang. Tsaka sige, tugtugin natin yung mga covers para makarelate yung tao. Pagdating naman po sa original, kumbaga yung feeling namin na proud. amin to. Amin tong ipine-play namin na to. Kahit anong gawin namin dito, sa amin to. Yun po, talagang masarap.
sa pakiramdam na mag-play ka ng sarili mong music. And I think, Kuis, that what separate you from being an entertainer to being an artist eh. Diba? Though kahit naman sino mga sikat na artist na, tumutugtog pa din naman yan ng hindi nila kanta. Opo, pero cover pa rin sila. nagko-cover pa rin sila. Pero iba yung dating kapag ka sarili mong music yung tinutugtog mo. And this Likhawit 2026, The Last Echo, Ola Yapanit is gonna show yung artistry talaga nila. Yes. That's something else. That's something else, Quiz. That's great. Quiz, ito pala, meron akong nalimutan. Kasi nga, Ola Yapanit, ako, personally, I'm a fan. I'm a fan of your music. Ano yung pinaka hindi nyo malilimutang interaction with a fan naman? Ako, sir, marami. Sobrang dami. Simula nung, dito ko lang po talaga naranasan sa Olay na ganun yung maging treatment ng fans. Merong pagkakataon, sir, na sa sobrang giliw ng fans, na napunitan ako ng pantalon. Okay, oo. Tapos, Na-imagine ko. medyo warak talaga siyang ganan. Tapos meron naman, sir, pagkakataon na pagbaba mo ng stage, talagang, Kuya, pwede pong magpa-picture. Sabi ko, hindi naman po kami sikat. Bakit kayo magpa-picture sa amin? Picture na. Yeah. Parang ganun. Ang sarap, sir, sa feeling. Talaga. Nung mga ganong senaryo na kahit hindi ka pa naman totally nasa top, pero kilala ka ng mga tao, tapos may magpapa-picture sa'yo, may magpapa-fan sign, magpapa-greet, video greetings. Ang sarap, sir, sa feeling. Sobra. Isa yun sa mga dahilan kung bakit gusto mong gawin yung ginagawa mo. Opo. Sa bukalista lang ba ito lagi nangyayari? Madalas no. So, sa mga frontman. May time din na Ano, kuya? Sa mga instrument, sir, meron. halimbawa po mga musician din po yung mga nanonood. Oo, yun naman yun. Mga musikero. Musikero sa musikero. Yung mga tumatabingi yung nguso kapag ka naririnig ka tawagtog. Tapos yun, may mga nagpapapicture din, sir. Bagay, ganun. That's great. Totoo eh. Maaring parang pwede natin sabihin na bonus na lang na may mga ganong klase ng tao na nag-a-admire sa inyo bilang isang musician. Pero masarap sa feeling. Hindi na yun para tanggihan natin. Itanggi natin na hindi, ayaw namin ng ganyan para talaga kami sa ganito. Hindi. And that's very cool. Now, Kuis, we're down to our final phase of the interview. Now, gusto ko namang malaman, Kuis. Kung ano yung pinakang message nyo para sa lahat ng fans ninyo at sa mga magiging fans pa ng Ola Yapanit. Ano yung gusto nyong iparating sa kanila? Gusto naming iparating sa lahat ng mga fans. Wow, fans. Wag silang tumigil mangarap. Kasi habang ito po yung motto namin ng grupo namin. Habang nakakahawa ka ng instrument, habang nakakatugtog ka, purso mo yung dream. Na kaya mo pa, although medyo may edad, pero hindi yun yung dahilan para tumigil ka sa maabot yung pangarap mo. Always dream. Yun po yung pwede naming sabihin sa mga tao. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nakukuha yung gusto nyo, yung pangarap nyo. Although hindi nyo makuha, siguro sa kabila, makukuha mo yun, parang ganun. Yung ganung pangarap. Nandun ba yung sa kanta mo? Dream On? Oo, nandun yun Ayan, sa sinasabi mo yun sa sinulat yung kanta. That's very nice. Now, Quiz, ano namang invite nyo naman ang mga tao sa performance nyo sa paparating na Likhawit Music Festival. Anong gusto nyo sabihin sa kanila? Anong dapat nilang abangan? And kailan yun at saan gaganapin? Let's go. Abangan nyo kami, Ola Yapanit. First day kami ng Likhawit, April 24. Gaganapin ito sa open space ng parking area ng SM City Lucena. Kita-kits tayo dyan, guys. At abangan nyo, guys. All original tayo ngayon sa ating Likhawit Festival. Music Festival. The Last Echo, ang huling pugak ng Likhawit Music Festival. Abangan natin, guys, ang Ola Yapanit. These guys are very, very unique band. Sabi ko nga, living legend na itong mga to.
2 dekada sa musika at patuloy na gumagawa ng music. Ladies and gentlemen, nakasama natin sa programa ang bandang Olay Yapanit. Ayan, baka meron pa kayong gustong batiin bago tayo magpaalam ng tuluyan sa episode. Binabati ko po yung asawa ko at saka yung 2 kong anak, si Jaman at si Jamir. Oh. Magandang gabi sa inyong lahat. I Ako love din you. po sa aking asawa, si Mary Grace, at saka yung anak, Benedict. Yan, Shoutout din ba ako? mag-shoutout ka din. Sinashoutout ko po yung aking pamilya at saka po yung mga malalapit po sa aking loob. Ayan. Shoutout I din dun. love you po sa inyo. Ayan. Shoutout din dun sa aking partner na nasa Qatar. Tsaka dun sa mga anak namin. Ayan, shoutout. Tsaka sa family din. Shoutout din si Clint. Ito mga nagpapa-shoutout lang to sa Facebook. Let's go. Kay Clint Binson, shoutout. Kay Kuya Hanshel Sante. Kay Kenneth Paderon. Ayan, sa asawa ni Paring Haji. Kay Maring Abi. Sa kapatid ni Kuya Bodge. Kay Frank Kokoy. Ayan, kay Rina Natividad. Kay Paring Yats. Kay Ining Ngaro. Ayan, kay Jigs. Kuya Hanshel, Cyrus, Felix De Leon. At sa family ng Olaya Panit. Shoutout po sa inyo lahat. Doon sa 2 kabanda namin na wala po dito. Kay Uyay, tsaka kay Oats. Ayan. Sama na natin si Kuya Pamo. No, tsaka kay Paring Pamo. Na nag-aalaga ng anak. Kuya Bodge, Yan, si may Kuya. shoutout ka ba? Family. Shout out sa pamilya ko, Montserrat family. Yo. Sa asawa ko, tsaka mga Oy. anak ko. Hello po sa pamilya ng Montserrat. Tsaka sir, magpapasalamat lang po kami. DJ Giro It's a pleasure po. Salamat. Maraming Isa pong salamat. karangalan. Maraming Destiny Radio, thank you so Destiny much. Radio. Maraming salamat once again, Olay Yapanit. Ladies and gentlemen, napakasarap na kwentuhan. May bulating energy. May olay na energy. Ang bandang ating kasama ngayong episode. Maraming salamat po. It's really a pleasure. The pleasure is ours dito sa Destiny Radio. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat po. At syempre maraming salamat din sa lahat ng tumutok sa atin sa programa, sa mga nakikinig sa radyo at sa mga nakatutok sa Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang ating programang Homegrown. This is your home, their stories on air. Ako po si Giro, your one and only rapper DJ in the town. At kami ang 96.7 Destiny Radio. Kita-kits ulit tayo next week. At yun na nga guys, bumili na kayo ng ticket ng Likhaut Music Festival. Available na yan online. Early bird tickets. Yan, kakikita ko lang ng post. 80% of the early bird tickets, sobrang mura niyan. Pagka tatapos yung early bird tickets na yan, magre-regular tickets na yan, babalik na yan sa original price. So right now, go and grab your tickets now. I-check nyo yung Facebook ng Likhaut Music Festival. Makikita nyo doon yung link to grab a ticket. Ayan, Likhaut Music Festival this coming April 24 and 25 at SM Open Parking Lot. Hatid sa inyo ng Kapit Productions. Alright, see you again next week. Maraming salamat. Ako si Giro once again. Deuces.